Ako ay dating nagsisindi. Dahil kay Tatay Digong, nalagyan ako ng takot na nagkaroon ako ng pagkakataon na magbagong buhay. Kaya ngayon, dating nagsisindi, ngayon nagsisilbi na para sa bayan. Dahil kay Tatay Digong. Kaya mahal na mahal ko po si Tatay Digong. Okay, so tuloy tayo sa laban. Okay, yes. Sir, sa administrasyon ngayon at saka sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ano ang pagkakaiba para sa iyo? Ang laki. Ganito, oh. Ito si Bangag, ito si Digong, ang laki. Ang pagkakaiba. Maraming proyekto si Digong, si Bangag, marami ding concert, di ba? Yun ang pagkakaiba nun eh. Pangalawa, si Digong, nung time ni Digong, kasi tumutulong ako nun sa DP, nagkakaroon kami ng mga project, nakakakuha kami. 7 to 12% tax lang ang kinukuha sa mga project doon ni Digong. Ngayon, 25% sa kanila pa lang yun. Kay BBM pa lang. Eh paano yung tax? Eh di, mas lalo wala. Nga, kaya nagiging ghost project. Sir, isa na lang. Ano po inyo pong masasabi sa mga Marcos vlogger na sabi po nila, mas maunlad daw yung Pilipinas ngayon kaysa noon kay dating Pangulong Duterte? Sinungaling kayo. Ang ina nyo. Tingnan nyo naman, no? Umikot kayo sa Pilipinas. Bulag pa kayo. Kung ano yung mga nagawa ni Digong, kumpara ngayon kay BBM. Inangkin pa nga niya yung pinagawa ni Digong eh. Di ba? Inangkin pa niya. So, wala na tayong magagawa. Kung bulag kayo, tangina nyo. Sir, bakit to hanggang ngayon ay suportado nyo pa rin po si dating Pangulong Duterte? Siyempre, tayo naniniwala na ang dating Pangulo ay siya ang tunay na nagmalasakit sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Kaya nga po, patuloy pa rin natin sinusuportahan sapagkat wala po tayong ibang pinaniniwala ang Pangulo, kundi itong taong ito. Sapagkat tunay na makatao at talagang tumutulong sa mahihirap. At saka ang hindi natin makakalimutan yung Build project ni Pangulong Duterte. Kaya yung mga nagsasabi na walang kwenta ang mga Duterte, yan po sila nagkakamali. Kaya ang patuloy nilang ibinabato sa Pangulong Duterte, yung mga patayan dito sa Pilipinas. Sa totoo lamang po, ngayon wala na ang Pangulong Duterte, pero kabi-kabila po ang patayan. Sino po gumagawa? Yung mga adik na nagpapatuloy na sa kanilang mga ginagawa na dapat kung pinagpatuloy na pagpapatuloy ni Presidente Duterte ay tuluyan na mawawala ang droga dito sa ating bansa. Kaya tayo po tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating dating Pangulo at ngayon ay susunod na Pangulo na si Ma'am Inday Sara. Nagtataka nga lang tayo sa mga ibang Pilipino, bakit nila kino-question yung 125 million na confidential fund samantalang hindi nila hinahanap yung bilyong-bilyong salapi ng bansang Pilipinas saan napunta. Maraming insertion. Dapat yan ang tingnan nila kung talagang tunay silang makapilipino, lalo na po yung mga dilawan at mga pinklawan. Akala nila sila ang gustong-gusto ng taong bayan. Lagi nilang ginagamit ang taong bayan. Pero ang totoo, gagamitin na naman nila ang taong bayan para sa sarili nilang kapakanan at sariling politika. Gusto nila, sila ang mamumuno. At saka nga po may lumalabas sa survey na ang ating VP Sara Duterte ay may 95% ng mga Pilipino na siya ang pinagkakatiwalaan. Pero ito po'y binabaliktad nila. Lumabas nga po sa mga social media, si Risa Hontiveros at si Bam Aquino daw po ang nangunguna. Diyan po sila nagkakamali. Ngayon, taong bayan, tingnan po natin sa darating na 2028 kung sino talaga ang tunay na minamahal na nasambayan ng Pilipino. Walang iba, hindi si Tatay Digong at si VP Sara Duterte na magpapatuloy ng mga programa ng ating mahal na Tatay Digong. Kaya kami po'y nananawagan sa sambayan ng Pilipino na patuloy po natin suportahan si Tatay Digong at ang ating susunod na presidente na si Inday Sara Duterte. Kaya mga Pilipino, magsama-sama po tayo. Nananawagan po kami. Nandito po kami sa Barangay 101 Zone 8 sa Bitas, Tondo. Kay Chairman William Ipon. Mamaya po pagtapos po namin dito, kami naman po ay pupunta sa Barangay 3
Zone 1 kay Chairman Florencio. Kaya inaanayahan po namin lahat ng sambayan ng Pilipino at yung mga malapit po doon sa simbahan ng Tondo. Magkita-kita po tayo. Sana po tuloy-tuloy po tayo para sumuporta kay Tatay Digong at kay Ma'am Sara Duterte. Itay, kami naman. Maraming salamat po. Sir, isa na lang po. Nabanggit po ninyo patungkol kay Vice President nagsabi kaya daw di umano sikat hanggang ngayon si Vice President Sara Duterte dahil daw hindi pala lubusang kilala ng taong bayan. Naku, nagkakamali. Yung nagsasabi po noon na parang tingin ko si Antonio Trillanes, no? Antonio Trillanes, nakilala lang naman yun dahil sa kanyang ginawa na kodita nung sa Walk Eastwood. Alam ko sa Eastwood yata yun eh. Naalala ko. Kaya ako, sa totoo lang, si Antonio Trillanes, mahusay sana senador yan, kaya lang, sa ngayon sa nakikita natin, nagpapagamit po siya, no? Kaya, dito nga sa Caloocan, hindi siya pinalad kay Mayor, Oka Malapitan, Kaya, ahamunin niya pa ang mga Duterte, baka saan siya pulutin. Kaya, sana, Mr. Antonio Trillanes, tigilan na po natin ang pangyuyurak at paninira sa ating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ating VP Sara Duterte. Ngayon, kung kino-question nyo yung confidential fund na 125 million, sana naman po, hanapin po ninyo ang bilyong-bilyong salapi ng taong bayan. Saan napunta? Pati yung PhilHealth, yun po ang pakialaman ninyo na maibalik sa taong bayan. Yan lang po ang aming panawagan. Kaya sana, kung talaga pong makapilipino kayo, makamamamayang kayo, makabansa kayo, sumama po kayo sa Duterte para po makita ninyo ang tunay na tuloy-tuloy na pagbabago pag si Pangulong Duterte po at si Ma'am Sara ang makabalik sa Malacanang. Kaya sana po tayo po magsama-sama. Maraming salamat po. Diba? Sir, ano naman po masasabi nyo dun sa sinabi ni DILG John Vic Remulla na di umano ay siya po ang mas nakakaalam kung paano niya daw po ipapamalakad dito bansang Pilipinas at tatakbo daw siyang presidente sa susunod na election? Nako, kay Mr. John Vic Remulla ng Cavite. Actually, ako may kapatid ako sa Cavite. Nung araw, talagang yung mga Remulla talagang tinatangkilik ng mga taga Cavite. Pero ewan ko lang sa ngayon. Sayang yung pangalan nilang Remulla. Kaya hindi po tayo naniniwala na kakayanin niya na pamalakaran na itong bansang Pilipinas. Kaya kung ako sa kanya at kahit sino po ang tumapat kay Inday Sara Duterte, wala pong ipapanalo. Dahil ang mga Duterte po talaga ang tunay na may malasakit dito sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa sambayan ng Pilipino. Thank you, sir. Thank you po. Maraming Kasi malapit na po yung February 6, marami yung magre-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin po kaya ninyo, magtatagumpay sila at may impeach ang ating Vice President? malabong pa sa sikat ng araw. Kasi ilang beses na nilang inattempt na i-impeach si VP Sara, pero ni wala naman nagtagumpay. Ngayon, sinusubukan ulit nila. Kaya sa tingin po natin na yung papile nilang impeachment trial para kay VP Sara, dismiss po agad yan, ibabasura po agad yan. Dahil sa una pala, same man na lang naman yung pinainan nila Isang lang naman yung tinutukoy nilang pwedeng ikaso kay VP Sara confidential fund. At kung ano pa yung dinadagdag nila na walang katotohanan. So, dapat kung pa nila ginawa yan. Pero sa tingin ko, basura po ang impeachment para kay VP Sara. Yun lang po. Sino susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas yan para sa'yo? Siyempre, walang iba. Ang anak ng ating Presidente Rodrigo Duterte na walang iba kundi si Ma'am Sara Zisserman Duterte Carpio. Wala nang iba. Si Ma'am Inday Sara lang po ang pwedeng mamalakad sa bansang Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po. Lalaban tayo. Yes. Laban lang, Tatay Digo. Wait lang, Mama. Isa pa anak, Malakas ka, tay. wait lang po yan. Ako, kayo nagpapakot. Wait lang. Okay, isa pa po yan. Meron pa tayo dito. Pwede dito? Yes po, pwede po. Dalawa po yan. Salamat sa pagmamahal mo, malasakit sa
mga Pilipino, ikaw lang yung tanging presidente na nagmahal sa atin. Panahon ng pandemic, ang kakapal na mukha ng mga nasa gobyerno ngayon. Lahat sila Mga nakinabang. buhaya, mga magnanakaw. Lahat sila kasi ngayon nagtatakipan. Lahat ng mga pondo ngayon, noong panahon ni Tatay Digong kasi, ano yan eh, inikpitan niya. Ngayon nagbabawi sila. Binuksan yung pondo nila ng mga sa House of Representatives. Ngayon nagtatakipan sila. Meron dyan mangilan-ilan na patitino. Kaso walang magawa. Kinain na rin, nagpakain na sila sa sistema. Wait lang po. Eh sana suportahan na si VP Sara, umabot ng 2028. Makakabalik ng mga Duterte sa palasyo sa Pilipinas. Thank you, sir. Malakas ka, Tay. Sir, meron na pong nag-drain po ng impeachment complaint laban kay BBM. Ano po opinion nyo? Eh sana, kaso inara nga eh, di ba? Ewan ko kung tinanggap na nung ano. Dahil wala daw yung pinaka-solicitor general yata. Eh sana mag-prosper yung impeachment, dumaan sa tamang proseso. Maraming namang matibay na ebidensya lamang sa ating sana tuloy-tuloy lang. Salamat na punta kayo rito sa Pinto. Matagal na akong kay Engineer Berto eh. Thank you. Thank you, sir. Ginawa sa kanya. Bakit andito naman ang Pilipinas? Dito, di ba? Dito siya. Bakit dinala pa siya doon sa sa ibang lugar? Di ba? Matanda na siya eh. Kawawa siya talaga. Diyos ko, simula noon hanggang ngayon, siya talaga inano ko. Kaya naman niya inano yung mga sasabihin, adik, mga galit sa kanya yung ibang mga nanay. Eh paano naman yung mga napatay ng adik? Di ba? Paano naman yung mga pinatay nga na gabing-gabi noon, gabi na nandito tayo kay Duterte. Hindi ka matatakot maglakad. Hindi ka matatakot umalis. Pero ngayon, ang daming adik, ang daming salbahe kayo pumapatay, di ba? Oh, ano ginawa ng mga iba na yan? Ako, ang dami na ngayong buhaya na magnanakaw. Di ba? Nagsulputan na lahat. Hindi ba? Ako galit na galit eh. Awang-awa ko kay Duterte, kay Tatay. Salamat, thank you ha. Ma'am, Lahat tayo. kung bibigyan ka po na pagkakataon na mabigyan ulit ng panibagong Duterte na mamamalakad sa Pilipinas, Sara? ma'am. Papayag po ba kayo? Payag na payag ako. Hindi dapat na yan si Sara na yan, walang ginawa yan. Napakasimpleng tao ni Tatay Duterte. Nakita niyo yung lugar niya, yung bahay niya, kulambu niya, lahat, di ba? Ano ba ninakaw niya? Nakita niyo yung simpleng bahay niya, hindi ba? Wala siyang ninakaw na nakikita mo naman. Ma'am, opinion nyo na lang po sa pamumuno na ngayon ni BBM. Maunlad ba Pilipinas? Wala, hindi. Down na down tayo ngayon. Sorry lahat tayo. Ako mag-aano dyan eh. Duterte talaga. Kay Tatay Duterte lang ako. Sige, ma'am, thank you. Maganda ako. Dating Pangulong Duterte. Talagang supportive ako sa kanya kasi yung pagbabago dati, talagang binago niya yung bayan natin. Hindi siya nangurakot. Talagang the best siya para sa atin. Wala tayong pinagsisihan. Wala siyang ginawang mali, kundi puro tama. Ma'am, sa pamumuno ngayon ni Marcos, maunlad ba or anong opinion mo? Wala, bagsak. Ma'am, kung bibigyan ka na pagkakataon na makaupo ulit o paglingkuran ulit tayo ng isa pang Duterte, papayag po ba kayo sa susunod na eleksyon? Oo, si Sara. Malapit na kayo mo. Thank you, ma'am. And then talagang binago niya yung ang gobyerno natin. Talagang siya yung solid talaga. Wala tayong wala tayong kumbaga krimen sa lalo na dito sa Manila. Maraming sa ngayon, marami talagang krimen ngayon. Maraming oldapper, maraming nagbebenta ng shabu. Kay Duterte wala talaga. As in. Isa na lang. Solid Duterte talaga. Isa na lang, sir. Ikukumpara natin yung administrasyon noon at saka sa ngayon. Alin ang Utang na negative talaga sa akin yung administrasyon ngayon. Wala talaga as in. Walang sinabi kay Duterte. Solid talaga. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Salamat. Hintay Sara, Duterte, ipapalag na natin, paupuin na natin para magbabago na yung ating ekonomiya. Lubog na ang ekonomiya natin ngayon talaga.
Ma'am, maraming salamat. May ma'am, isa na lang po. Ano po masasabi niyo? Sabi po ng mga Marcos vlogger, mas maunlad daw yung Pilipinas ngayon kaysa kay dating Pangulong Duterte. Sila lang ang maunlad kasi sila lang ang nakinabang, natural. Ang dami nilang binusay, naambagan sila. Munlad talaga sila. Sila lang yun. Sila lang umunlad. Ma'am, maraming salamat po. Sir, thank YouTube po. Dabawen nyo po. Dabawen. Kayo tapawin nyo, ay follower nyo ako. Hindi, follower ko. Sige ma'am, tatanungin ka lang namin ma'am. Ano ba? Bakit po hanggang ngayon suportado niyo pa rin po si dating Pangulong Duterte? Maraming nagawa si Pangulong Duterte. Isa na yung mga drugs, nakakalabas kami. Ako, parot pa rito ako ng Divisoria. Nung panahon ni Tatay Digong, safe na safe. Pero ngayon, ako, pag ganitong oras na, gusto ko na umuwi. Kasi marami na nagsusolvent na bata, marami ng mga snatcher. Kaya, nako, Tatay Digong kami forever. Yun lang po. Ma'am, pwede ba namin malaman kung ano ang pinagkaiba ng dating administrasyon sa administrasyon na to? Ay nako, maraming pagkakaiba talaga. Si Tatay Digong, safe, walang corruption. Talagang matino ang gobyerno. Natatakot sila kay Tatay Digong ngayon. Nako, walang ang ating gobyerno ngayon. Yun lang po. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Namin malaman kung bakit patuloy nyo pa rin po sinusuportahan ng dating Pangulo. Siyempre, dahil masya po ang Pangulo na maraming ginawa sa bansa at may malasakit sa mga kapwa Pilipino. Siya lang po yung nakapagpalinis ng dolomite ngayon, mga drug addict. Ayun po, so, mula nung naging presidente siya, talagang tahimik ang pamumuhay natin dito dahil walang mga addict. So mula nung nadala siya sa medyo, siyempre, diba, Pilipino tayo, nasasaktan tayo. Yun, kaya nung nandyan ako, tumakbo ako sa Duterte yun, reserva ako para makatulong, di ba? Ma'am, sa tingin nyo ma'am, sa opinion nyo lang po, ano po bang mas nararamdaman nyo ngayong panahon na ito sa administrasyon na ito? Mas higit pa sa noong administrasyon? o? Walang kwenta. Walang kwenta yung ano ngayon. Dagsana na naman yung mga adik. Dagsana naman yung mga adik talaga. Kaya wala. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na muling paglingkuran ng isa pang Duterte sa parating na eleksyon, papayag kayo ma'am? Oo. Sara ulit tayo. Sara. Thank you ma'am, thank you. God bless.